What's up mga idol? It's Moronon and Motovlog here again. So another grind day na naman. So ngayong araw nga na ito ay mag-EEI tayo or magsusumpit tayo ng isang inahing baboy mga idol. So, dito yun. Dito tayo mga idol. Pathway to, pathway. I hate pathway, you know. Hate na hate ko talaga yung pathway. Woo! Pathway pa more. So, ganito yung buhay technician nyo. Ganito yung buhay namin ng mga technician. So, susuungin. Susuungin lahat-lahat. Kahit anong daan yan. Gubat, rough road, pathway, umulan, umaraw, kahit anong lagay ng panahon. Susuungin namin yan. Ganyan yung buhay technician. So, saludo tayo sa mga technician sa buong mundo na nag-service para sa kanilang mga customer sa ibang trabaho. Ay, putik. Uy, madalas, dahan-dahan. Yung mahirap pag maputik eh. So, dito na tayo mga men. Pwede tayo. Eto na nga tayo mga idol, narating na natin ang inahing baboy na ating iiyayin. So ayan siya mga idol. Kita nyo naman hindi na siya mapakali. Isa sa mga palatandaan na pwede ng iiay, sumpitin o ipabulugan sa barako ang isang inahing baboy ay kapag standing hit na siya. Malalaman mong standing hit na siya kapag diniinan mo yung likod niya or sinakyan yung likod niya ay hindi na siya kumukontra o hindi na siya gumagalaw. So dito nga, kita niyo naman, sinakyan ko siya at diniinan ko siya likod at di na siya gumagalaw. So dito ay pwede na siyang iiay. So let's go! Malalaman mo na naglalandi ang isang inahing baboy ay kapag namumula o naglalaway ang kanyang ari at minsan naman ay hindi siya mapakali. At kung minsan naman ay ang kanyang tainga at ang kanyang buntot ay tumatayo. At malalaman mo nga na standing hit na siya at or pwede na siyang iiay ay yun nga kapag diniinan mo yung likod at sinakyan mo ay hindi na siya gumagalaw. Bago mag-iay o ipasok ang catheter ay linisan mo muna o hugasan ang kanyang ari. Siguraduhin malinis. Dahil kapag hindi malinis yung kanyang ari at kapag pinasok yung catheter ay pwedeng sumabay yung bakterya sa loob ng ari ng isang inahing baboy. Sa pagpasok naman ng catheter, ang posisyon ng catheter ay medyo pataas at counterclockwise ang pagpasok at pagbunot naman ay clockwise naman. Habang nag-iay nga ay pwede mo siyang diinan o sakyan sa likod. Pagkatapos nga mag-iay, itapon na ang catheter at huwag nang gagamitin sa ibang inahing baboy. So yun, tapos lang natin mag-iay sa inahin ni tatay, no? So tuig, nasa kondisyon yung baboy, standing hit. Kita niyo naman kanina nung sinakyan ko is di siya gumagalaw, no? So yun, kailangan obserbahan yung baboy, yung inahin, 18 to 21 days. So obserbahan yung inahin pagkatapos sumpitin, pagkatapos iiay, so obserbahan natin yung baboy pag 18 days to 21 days kung maglandi ulit yung inahin. So pag naglandi ulit o reheat is hindi buntis yung inahin, so kailangan i-iay ulit hanggang sa i-iay kapag standing hit ulit. So pag sa 18 days to 21 days na hindi siya naglandi, magdagdag ulit tayo ng another 21 days, 18 to 21 days, another 18 to 21 days. So pag dyan, pangalawang 21 days na hindi na nag-reheat o naglandi yung inahin is buntis na po yan. Iwasan na lang po natin na kapag buntis na yung baboy, yung inahin natin is iwasan na lang natin na ma-stress
ma-stress yung yung inahin. No, pag buntis na yung inahin natin, iwasan natin na ma-stress sila kasi posibleng makunan yung inahin. Yun. So sayang. So yun, mga idol, that's all for today. Another grind day. So sa susunod ulit. So ride safe sa inyo, keep safe sa lahat. Keep safe and peace out. Yo!